Naggayak nang pumasok sa trabaho si Aljon nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Kaagad niya itong tiningnan. Nakita niyang sabog na naman ng messages ang GC nilang magbabarkada. Hindi na sana niya babasahin ang mga mensahe pero nakita niyang nakamention siya at siya ang ginawa nilang topic sa GC. Nag-send siya ng message para tanungin kung ano ang nangyayari dahil maingay sila. Napaisip siya sa reply ng kaibigang si Ronel. Ipinaalala nito ang kaarawan niya. Dahil sa gulat, ay bigla siyang napatingin sa calendar ng kanyang cellphone. Hala, talagang birthday ko na pala sa Friday? Tanong pa niya habang nakatingin sa kalendaryo ng cellphone. Nanlaki pa ang mata niya nang tama nga ang sinabi ng mga kaibigan. Nakalimutan na niya ang petsa. Ang tinatanda na lang kasi niya ay ang araw ng sahod at kaltasan. Napakamot na lang siya ng ulo dahil hindi siya tinitigilan ng mga kaibigan hanggat hindi siya nanlilibre sa mga ito. Napachat siya sa GC. Tinanong niya kung saan gustong kumain ng mga kaibigan para mailibre niya ang mga ito. Kaagad naman nagsuggest si Johnny, ang kaibigan nilang bakla. Sinabi nito na may isang bagong coffee shop na kanyang dinadaanan kapag umuwi sa kanila. Nagkantsawan na ang lahat na doon na lang manlibre si Aljon para mabawasan ang niipon nitong pera. Siya kasi ang pinaka-workaholic sa kanila. Nang magkasundo na sila, ay nagsabi si Aljon na magkita na lang sila sa coffee shop sa araw ng Biyernes, pagkatapos niya sa trabaho. Nang dumating ang araw na yon, muntik pa niyang makalimutan ang usapan, kaya tad-tad na naman ang mensahe ang kanyang inbox. Dali-dali siyang sumakay ng jeep para puntahan ng mga kaibigan niyang ilang minuto na raw na naghihintay sa tapat ng coffee shop. Pagdating niya roon, sina Johnny at Mariel pa lang ang kanyang nakita. Oh, nasaan na yung iba? Sabi niyo kumpleto na kayo. Di ka na mabiro. Sinabi ko lang yan para hindi ka mang-Indian, no? Huwag mo masyadong asahan na darating ng maagang dalawa dahil alam mong mga latecomers yun. Parang hindi mo kilala yung dalawang yun. Si Ronel, for sure, inaakay na ang katawan. Sabi ko na kasi mag-diet eh. Ang taba-taba niya. Hindi na niya makita yung nilalakaran niya eh. Si Leah naman, hindi yun aalis hanggat hindi putok ang makeup sa muka. Mahabang paliwanag ng baklang si Johnny. Buti si Mariel hindi uso ang Filipino time, no? Palaging maagap. Kaso, nagsasalita ka na ba ngayon? Kahit sa GC, puro ka lang sine. Ang tagal na nating hindi nakikita-kita, wala pa rin nagbago. Sa GC lang tayo maingay. At least ngayon, magkakaamoy na tayo ng laway. Tumatawang sabi ni Aljon. Maya-maya ay dumating na rin ang dalawa nilang hinihintay. O mga tol, bakit nandito pa kayo sa labas? Dapat pumasok na kayo sa loob at sinulit nyo na yung aircon, no? Umorder na rin sana kayo at sinabi niyo ang pangalan ko para maka-discount. Masyado kayong mayayain ah. Bungad na sabi ni Ronel pagkalapit sa kanila. Hindi mo pa rin bababaguhin ang linyahan mo, Ronel? Anong petsa na? Old style ka pa rin bumati? Sagot ni Johnny sa kaibigan. Maingay naman tumili si Leah nang makita ang bakla. Friend, OMG! Ang slim-slim mo na. Ang laki ng iginlow mo, ha? Pa-sure naman ng beauty products, oh. Anong gamit mo, sis? Ay nako, sa akin pa talaga nagtanong, girl. Ikaw nga itong sandamakbakang kulerete sa mukha, eh. Sagot ni Johnny na sinusuyod pa ng tingin ang mukha ng kaibigan. Oo, tama na nga yan. Pumasok na tayo sa loob. Doon na tayo magkwentuhan. Pag-awat ni Aljon sa mga kaibigan. Tama, let's go na. Gutom na kaya ako. Hirit pa ni Ronel. Eh di naman halata na gutom ka eh. Yung nilunok mong squash last year, nasa tiyan mo pa rin kaya. At ano, halatang halata ang shape. Pangaasar pang banat ni Johnny. Pagkapasok nila sa loob ng coffee shop, sinalubong agad sila ng malamig na temperatura dahil sa malakas na buga ng aircon. Oh gosh, ang lamig. Hindi ako nakapagdala ng jacket. Maarting sabi ni Leah. Kaya nga nila pinalabig para umorder tayo ng mainit na kape. Oh, anong gusto niyong orderin? Tanong ni Aljon. Nag-uusap sila habang nasa counter. Tinitingnan ng mga nakasulat sa menu. Parang hindi na ako marunong magbasa, girl. Nalilinawan ba kayo sa menu nila? Angal ni Leah.
Ay, malabo nga ang pagkakasulat. Hindi ko rin mabasa eh. Gusto nyo itry na lang natin ang bestseller nila? Tanong ni Johnny sa mga kasama. Nagkasundo na magkakaibigan sa kanilang o-orderin. Maliban kay Aljon na nakatunganga dahil titig na titig siya sa magandang babaeng nakatayo sa gilid ng counter. Nabalik lang ang atensyon niya nang sikuin siya ni Ronel. Uy, huwag mo masyadong pakatitigan, Pards. Baka matunaw. Hindi tayo may pagtitimpla ng kape niyan. Ano, Aljon? Go ka na ba sa coffee na order namin? O baka may gusto ka pang iba? Birthday boy ka naman, di ba? Kaya pwede kang pumili ng gusto mo. Sabi ni Johnny sa kaibigan. Ha? Ano ba yung order nyo? Mabulol-bulol at kumakamot na ulong tanong ni Aljon. Yan, kasi di nakikinig kung saan-saan kasi nakatutok ang atensyon. Ayan o, in-order na namin si ating girl. Pwede mo nang iuwi yan sa bahay nyo. Pabirong sabi ni Johnny na ikinatawa naman ng mga kaibigan niya. Nang tingnan ni Aljon ang babaeng staff, hindi ito umiimik. Hindi rin ngumingiti. Masyado itong seryoso. Oh, ano na? Tanong uli ni Johnny. Ha? Sige. Yun na lang din ang mga in-order nyo. Okay na yan. Sagot ni Aljon. Naupo na ang mga kaibigan sa pinili nilang pwesto habang naiwan naman si Aljon para bayaran ang mga in-order na mga ito. Napakamot na lang siya ng ulo nang makita ang halagang binayaran niya. Grabe, bang klase talaga itong mga to kapag nagpalibre. Parang sinulit talaga yung mga araw na hindi sila nailibre. Napapatawa na lang siya ng pilit habang umiiling. Pagpunta niya sa pwesto nila, ay biniro pa siya ng mga ito. Hindi naman kayo gutom ano? Ang dami niyong in-order eh. May cake pa? Ay oo, masarap kasi ang pumpkin at carrot cake dito. Kaya binili ka namin. Birthday mo diba? O di may cake ka na. Malapad ang ngiti na sabi ni Johnny. Agree. Sigunda naman ni Leah. Talaga ba? Binili nyo? In-order nyo na lang kaya. Ako ang nagbayad ng lahat eh. Pabirong angal ni Aljon. Ganun rin yun no, ang mahalaga may cake ka na. Huwag ka na magtampo, birthday mo ngayon eh. Bawal sumimangot. Sabi uli ni Johnny. Mukhang nakikiayon sa birthday mo ang araw na ito ah. Sabi pa niya habang tinitingnan ng paligid. Bakit naman? Tanong uli ni Aljon. Kapag kasi dinadaanan ko ang lugar na ito, palagi itong maraming customer. Ngayon tayo lang, pala ng iba Ang saya, kasi mukha tayong VIP. Solong-solo natin ang buong place. Kaya pwede kang tumambling-tumbling dyan, Aljon. Paisa naman dyan di ba dancer ka dati? Sabi pa ng bakla. Tinutulak-tulak pa niya si Aljon habang kinukulit. Sira, noon yun, high school. Ngayon matigas na yung buto ko. Ay sana all may matigas. Kay Ronel, puro hangin na. Sabat ni Ronnie na pinagtawanan nilang lahat. Bakit nabaling sa akin? Angal ni Ronel. Hoy Ronel, ilang bang kung inuupuan mo? Dalawin mo baka mamaya makasira ka. Magbabayad pa si Aljon, mahiya ka naman. Kantsaw uli ni Johnny at lumakas ang tawanan nila. Maya-maya ay nagsitahimik na silang lahat nang maamoy ang aroma ng kape. Uy, ang bango talaga ng kape dito. Naamoy niyo ba yon? Teka, kape ba in order nyo? Biglang tanong ni Aljon. Natural, coffee shop to eh. Anong orderin namin? Alak. Sagot ni Ronel. Hindi kasi ako pwede sa kape. Ang taas ng acid ko. Binawalan ako ng doktor. Sabi ni Aljon. Ay, na-order na yun eh. Ang mabuti pa bigay mo na lang kay Ronel. For sure naman magre-refill yan. Order ka na lang uli ng pwede sa'yo, no? Sabi ni Johnny habang tinitingnan ng menu buhat sa pwesto nila. Kaso, mukhang lahat hindi pwede sa'yo eh. Ang sad naman. Magtubig ka na lang. Diet ka muna ngayon sa ma-acid na foods. Tama nga na bumili kami ng cake para yun na lang ang kainin mo. Medyo pwede kaysa sa coffee. Maya-maya ay tinawagan na sila para sa kanilang order.
Sina Aljon at Joni ang tumayo para kunin ang mga ito dahil nasa bungad sila ng pwesto. Pagkadala nila sa pwesto ay inamoy muna nila ang aroma ng kape. Kaagad namang itinabi ni Aljon ang kape dahil hindi ito gusto ng kanyang pang-amoy. Oh, bakit? Ayaw mo ng amoy? Kahit ilong mo mataas din ang acid? Natatawa pang tanong ni Joni. Ewan ko, parang nasusuka ako sa amoy ng kape nila eh. Pabulong na sabi ni Aljon para hindi marinig ng mga staff. Iba ka rin ano? Gaano ka na ba katagal na hindi nakakaamoy ng kape? Tanong naman ni Ronel na halos hindi na maintindihan ang sinasabi dahil puno na ng cake ang bibig. May sinasabi ka, Ronel? Pabiro namang sabi ni Lia. Baka dahil sa hindi na ako nakakaamoy ng kape kaya di na ako sanay. Magkikake na lang ako. Sabi ni Aljon. Isang higop lang ang ginawa ni Mariel sa kape at itinulak din niya ito palayo. Hindi mo rin nagustuhan, girl? Tanong uli ni Joni sa kaibigan. Tumango si Mariel at kumain na lang ng cake. Hindi ka rin ba nagkakape? What's wrong with you people? Ang mahal ng coffee tapos ayaw ng sikmura nyo? Hindi kayo sanay sa iniinom ng mga mayayaman? Gosh! Napatigil ng saglit ang magkakaibigan na magsalita si Mariel. Sinabi nitong may kakaiba sa kape, pero hindi niya matukoy kung ano. Sinabihan din niya mga kaibigan na wag na lang inumin ng kape dahil hindi maganda ang kanyang kutob dito. Gusto na rin itong umalis sa lugar dahil may kung ano raw siyang nararamdaman mula pa nang sila ay pumasok. Ang weird nga ng mga staff dito eh. Hindi niyo ba napapansin? Dugtong ni Aljon sa sinabi ni Mariel. Feeling ko, mas weird kayong dalawa. Di kasi kayo tumitikim ng kape. Kaya di kayo sanay sa caffeine. Tingnan nyo kami. Di na tinatablan ng nerbiyos. Sabi pa ni Joni. Nang matapos silang uminom ng kape at kumain ng cake, lumabas na sila at nagkanya-kanya na ng uwi. Naiwan naman sina Aljon at Mariel dahil pareho ang sasakyan nilang jeep. Nag-aalala talaga ako sa mga yon. Ayos lang kaya sila? Wala ka bang napansin sa kanila kanina pagkatapos nilang uminom ng kape? Tanong ni Aljon sa kaibigan. Sumang-ayon naman si Mariel sa sinabi niya. Napansin din ito na hikab ng hikab ang mga kaibigan. Parang antok na antok at medyo tumamlay na parang napagod. Baka pagod lang siguro. Kasi pare-pareho tayong galing sa trabaho eh. May ganun kasi di ba? Nagiging pampatulog ang kape. Tanong uli ni Aljon na tinunguan naman ni Mariel. Hanggang sa makauwi na ng bahay si Aljon ay hindi pa rin mawala ang pag-aalala niya sa mga kaibigan. Kaya nag-message siya sa GC nila. Pero laking pagtataka niya na hindi nagsisin ang mga ito maliban kay Mariel na palaging ganun naman sa kanilang GC. Nag-iwan pa siya ng mensahe bago matulog. Sinabi niyang mag-message ang mga ito pagkagising. Kinaumagahan, nagising siya dahil panayang vibrate ng kanyang cellphone. Maingay na naman sa GC nila nang tingnan niya ang inbox. Pupungas-pungas pa ang mata niya habang tinitingnan ang mga mensahe. Walang ibang topic ang tatlong niyang kaibigang sina Joni, Ronel at Lia kundi ang coffee shop at ang masarap na kape na ininom ng mga ito. Nag-aya uli ang mga kaibigan na kapag may bakanteng oras ay babalikan ng coffee shop na yon. Kape pa rin ang usapan nila. Reklamo ni Aljon nang mabasa ang mga mensahe sa GC. Hinayaan na lang niya ang mga ito. Nakampante na siya dahil maayos na ang mga kaibigan. Buong akala talaga niya ay hindi maganda ang lagay ng mga ito dahil sa biglaang pag-iiba ng kilos nang lumabas sila ng coffee shop. Ilang linggo ng topic ng mga kaibigan ng tungkol sa kape at nauumay na rin siyang basahin ng mga ingay ng mga ito sa GC. Kaya hindi na lang niya pinansin. Hindi na rin siya nag-scene sa GC. Inalis na rin niya ang pag-vibrate sa kanyang cellphone para hindi na nalalaman kung may mga messages na pumapasok. Hindi niya kasi nalagyan ng ringtone dahil ayaw niya ng maingay na cellphone. Pero isang araw, nagulat siya dahil may message si Mariel sa kanya. Hindi mahilig mag-chat si Mariel dahil ito ang pinakatahimik at tipong go with the flow lang sa kanyang grupo. Ang mahalaga lang sa kanya ay nag-i-exist siya. Nang tingnan ni Aljon ang mensahe ng kaibigan, nagtaka siya dahil ang sinabi lang nito ay mag-send siya sa GC. Napilitan siyang tingnan ng GC nila. Nakita niyang
tambak ang mensaheng naroon. Pagbukas pa lang niya sa GC, ay mukha kaagad ni Ronel ang nakita. Oh, anong nangyari sa kanya? Tanong niya sa sarili nang makita ang picture ng kaibigan na sinend nito sa group chat. Nangangalumata na ang kaibigan. Maputla na ang balat na parang ilang araw nang walang tulog. Nag-backread pa siya para mabasa ang ibang mga mensahe. Nalaman niyang problemado pala ang kaibigan. Doon pa lang siya nag-chat sa kanila. Kinumusta niya ang mga ito. Napangiwi siya na mag-chat ang mga kaibigan ng sabay-sabay. Iisa lang ang sinasabi ng mga ito. Nagkita raw sila ulit sa coffee shop. Dahil wala namang pasok si Aljon ng araw na yon, pumayag siyang magkita-kita ulit sa coffee shop para makausap na rin ng personal si Ronel. Dumating siya sa lugar. Pagbaba pa lang niya ng jeep ay nakita na niya si Ronel na nasa coffee shop at umiinom ng kape roon. Salamin ng dingding ng coffee shop kaya kitang-kita niya ang mga nasa loob nito. Doon pa rin nakapwesto ang kaibigan sa pinwestuhan nila dati. Dali-dali siyang pumasok sa coffee shop at nilapitan si Ronel. Pards, kanina ka pa rito? Tanong niya. Uy, John, ano ka ba? Palagi ako dito. Kada lumalabas ako sa trabaho, dumediretso ako dito para magkape. Oh, anong order mo? Sagot ko na. Ako na malilibre sa'yo. Hindi na. Busog pa naman ako eh. Kumain ako bago umalis. Teka, bakit ganyan itsura mo? Tanong pa niya sa kaibigan pagkatapos niyang tabihan ito sa upuan. Bakit? Anong problema sa itsura ko, Pards? Mukha kang stress eh. Saka, parang pumayat ka ha? May problema ka ba? Nag-aalala niyang tanong. Ako? May problema? Ano ka ba? Pagkain lang lagi ang problema ko, no? Dati, pero ngayon, Pards, kape na. Hinahanap-hanap ko na yung kape. Ang mabangong aroma nito. Ang sarap amuyin, Pards. Sagot ni Ronel na tila ginagawa ng rugby ang kape na hawak niya. Panay ang singot niya rito at kapag umihigop naman, parang adik na adik ang itsura. Uy, Ronel, tigilan mo na nga yan. Mukhang naadik ka na sa kape ah. Inagaw niya ang tasa sa kaibigan pero bigla siya nitong pinanlisikan ng mata. Hindi siya nakakibo ng kunin sa kanya ang kape. Umorder ka kung gusto mo ng kape, no? Hindi yung nangaagaw ka. Sigaw ng kaibigan na mas ikinagulat ni Aljon dahil hindi naman yun ang ugali nito. Maya-maya ay dumating na rin sina Johnny at Leah pero imbis na puntahan sila ay mas inuna pa nito na umorder ng kape. Narinig niyang minamadali pa ng dalawa ang staff na magtimpla ng kape. Nang makuha ng mga kaibigan ang kanilang order ay saka palang lumapit ang mga ito sa kanilang pwesto. Oy, nandito na pala kayo. Oh, Aljon, hindi ka pa rin ba magkakape? Bungad na tanong ni Johnny. Hindi siya kumibo. Pinagbasdan niya lang ang mga kaibigan. Pakiramdam niya ay may kakaibang nangyayari sa mga ito. Naging tahimik na sila at nakatuon na lang ang atensyon sa hinihigop na kape. Napatingin si Aljon sa mga staff ng coffee shop. Tahimik lang ang mga ito na gumagawa ng trabaho nila. Pero may isang umagaw ng kanyang pansin. Nakita niya ang babaeng misteryosa na nakita niya dati. Pasilip-silip ito mula sa isang pintuan na sa tingin niya ay kusina ng coffee shop. Tinitingnan ng babae ang mga customer nila. Nang magtama ang kanilang paningin, biglang umiwas ang babae at nagtago. Napatingin si Aljon sa mga taong nasa loob ng coffee shop. Lahat sila ay tahimik at seryosong humihigop lang ng kape. Wala ring ibang in-order ang mga ito. Lahat sila ay tasa ng kape ang hawak. Ha? Ang weird naman. Husal niya. Maya-maya ay dumating na rin si Mariel. Naka-face mask ito. Oh, bakit ganyan itsura mo? May sakit ka ba? Tanong niya sa kaibigan nang lumapit na ito sa kanila. Inabutan siya nito ng face mask at sinabing isuot yon. Ha? Bakit? Tanong niya. Pero hindi na kumibo ang kaibigan. Naging tahimik na sila. Inantay na lang nilang matapos ang pagkakape ng tatlo. Hindi rin umorder si Mariel ng kahit na ano sa coffee shop na yon. Paglabas nila ng coffee shop, nagpaalam na agad ang tatlo sa kanila na mauuna nang umuwi dahil inaantok na raw sila. Teka, ano bang nangyayari sa kanila? Nagtatakang sabi ni Aljon. Pareho sila nang iniisip ni Mariel.
mayroong kakaiba sa kape ng coffee shop. Nagkasundo ang dalawa na bumalik sa tindahan para bumili ng kape. Pero nagulat sila nang sabihin ng staff na magsasara na sila dahil wala ng kape. Naubos na raw ang main ingredient nila sa pagtimpla ng kape. Napansin din nila na isa-isa nang naglalabasan ng mga tao, kaya napilitan na rin silang lumabas. Aba, maaga pa pero nagsara na sila? Nagtatakang sabi ni Aljon. Sinabi naman ni Mariel na bumalik na lang sila sa ibang araw. Pinalipas ni Aljon ng ilang araw bago balikan ng coffee shop. Pero nagtaka siya dahil sarado ito. Hindi niya alam kung hindi ba ito nagbubukas o nagkataon lang na sarado ito nang puntahan niya. Ilang araw na binabalik-balikan ni Aljon ang tindahan. Pero palagi na itong sarado. Bakit kaya? Marami naman itong customer Bakit nagsara? Paalis na sana siya nang makita si Mariel na tinitingnan din ng coffee shop sa kabilang parte ng lugar. Nilapitan niya ito at tinanong, "Pinupunta mo rin ito?" Tumango sa kanya ang kaibigan. Sinabi nito na nag-aalala siya sa mga kaibigan nila dahil sa coffee shop na yon. Minsan daw kasi ay nakikita niyang nagpupunta pa rin ang mga kaibigan dito para magkape at nagti-take out pa ang mga ito. Ano? Ibig sabihin, talagang na-addict na sila sa kape? Ano kaya pwede natin gawin? Sinabi ni Mariel sa kanya na abangan nila ang mga kaibigan na pumunta sa coffee shop at manmanan ang mga ito. Pumayag naman si Aljon. Mula noon ay tumambay na uli si Aljon sa kanilang GC, pero nagtataka siya dahil dumalang naman ang mga kaibigan niyang mag-chat. Madalas ay sila lang ni Mariel ang nasa GC. Sinubukan niya mag-chat uli. Inaaya niya ang mga kaibigan na pumunta sa coffee shop dahil manlilibre siya ng kape. Puro sin na lang ang mga kaibigan. Hanggang isang beses, tinawagan si Mariel. "Hello? Oh, bakit ka napatawag?" Sinabi ni Mariel na nasa tapat siya ng coffee shop. Nakita raw niyang pumasok si Johnny kahit sarado ang shop. May tao raw sa loob na nagbubukas ng pinto sa kanilang kaibigan. "Ha? Teka, hintay mo ako. Huwag kang alis dyan Pupuntahan kita dyan." Dali-daling naggayak si Aljon para puntahan ang kaibigan. Matapos ng ilang minuto ay narating na niya ang lugar. Nilapitan niya ang kaibigan sa sinabi niyong pinagtataguan niyang lugar dahil pakiramdam daw niya ay may kung anong itinatago ang coffee shop. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita nilang may huminto na jeep. "Oh, si Leah yun Napatingin silang dalawa sa kaibigang kabababala ng sasakyan. Palinga-linga pa ang kaibigan bago pumasok sa loob ng coffee shop. Gulat na gulat si Aljon sa nakita. "Tama ka nga, Mariel. Nagpapapasok sila sa loob kahit sarado. Bakit? Nilagyan na rin nila ng harang ang salamin doon sa dingding kaya wala na tayong makita sa loob. Paano kaya tayo makakapasok? Saka, bakit nakakapasok sila? May membership kaya?" Hindi maisip ni Aljon ang hiwaga ng coffee shop. Hanggang sa sinabi ni Mariel na pagmasdan daw ni Aljon ang susunod na papasok. Ilang minuto pa silang naghintay nang may dumating ng isang customer. Titig na titig si Aljon sa lalaki. Teka, bakit ganun? Napansin mo ba yun? Parang may tama yung lalaking yun Bakit ganun na itsura niya? Ipinakita sa kanya ni Mariel ang picture ng kaibigan nilang si Ronel na isinend nito sa GC. Tama, ganyan-ganyan nga, di ba? Lubog na ang mata na parang matagal nang walang tulog. Oo nga pala. Napansin ko nung nakita ko si Ronel. Parang pumayat na siya. Parang stress na stress. Pero, paano tayo papasok sa loob? Kailangan natin pumasok doon. 2 kaibigan na natin ang nandoon. Baka delikado na sila doon. Nag-isip pa ang dalawa kung anong gagawin. Hanggang sa maisip ni Mariel na gayahin ang itsura ng mga pumapasok, pati na rin ang kilos sa mga ito. Pumayag si Aljon sa balak ng kaibigan. Kailangan natin magbaka sakali. In fairness, hindi ko alam na marunong ka rin palang mag-makeup Kuwang-kuha mo. Mukha na tayong oso ngayon. Lalalim na rin ang mga mata natin. Nangingitim. O tara na, try nating lumapit. Pagtapat nila sa pintuan, hindi pa man sila nagsasalita o kumakatok, ay nagbukas na ang pinto.
may taong nakabantay sa loob sa pagbubukas kaagad ng mga dumarating. Umarte sila kagaya ng mga naunang pumasok. Kumilos sila na parang hibang sa kung ano. Hindi na nagsalita ang nakabantay sa pintuan. Pinapasok sila kaagad. Gulat na gulat ang dalawa nang makitang walang tao sa loob ng coffee shop. Pero amoy na amoy nila ang aroma ng kape na bumabalot na sa buong lugar. Iba na ang amoy ng kape ngayon, Mariel. Nakakahilo na. Kakaiba ang tapang. Bumabaliktad ng sikmura ko. Kahit nakasuot ako ng face mask, nanunuot pa rin. Buti naisipan mong magsuot tayo ng face mask. Kahit papaano hindi nakarekta yung amoy ng kape sa ilong natin. Pabulong at palinga-linga niya sabi. Naghahanap sila kung saan pupunta hanggang sa may lumapit na isang staff. Kinilabutan sila dahil kakaibang suot nito. Balot na balot ang katawan at nakahood pa. Nakayuko rin ito at hindi nagsasalita. Itinuro lang kung saan sila dapat pumunta. Napatingin si Aljon sa itinuturong pinto ng lalaki. Nilapitan niya yon at dahil sa kaba ay nagdadalawang isip pa na itulak ang pinto. Mariel, huwag kang lalayo sa akin ha. Hindi natin alam kung anong meron sa loob ng silid na ito. Basta, huwag kang lalayo. Paalala niya sa kaibigan na tinanguan naman ito. Pagtulak niya sa pinto, sinalubong uli sila ng mas matapang na amoy ng kape. Tumambad din sa kanila ang mga taong naroon na sa lugar. Nagtitipon-tipon ng mga ito at halos magsiksika na sa loob. Para silang pumasok sa loob ng isang bar. Nagsasayawan ng mga tao na tila wala sa sarili. Tuwang-tuwa ang mga ito pero iisang salita lang ang kanilang naririnig. Hindi ko alam kung naghahanap ba sila ng kape o sadyang isinisigaw lang. Ang ingay nila dito sa loob pero hindi dinig sa labas ha. Bulong niya kay Mariel. Hinawakan pa niya ang kaibigan sa braso dahil baka mahiwalay ito. Kailangan natin silang mahanap at ang makalis na tayo rito. Sabi uli niya. Nilapitan nilang isa-isa ang mga tao para tingnan ang mukha ng mga ito. Madilim sa loob at hindi rin nila gaanong maaninag ang itsura ng mga tao. Walang tulong ang ilaw na kulay pula sa gilid ng pader. Ang sakit sa mata. Mas lalo akong nahihilo. Ano, ayos ka lang ba? Tanong niya sa kasama. Tumango naman si Mariel at maya-maya itinuro nito nang makita na si Ronel. Oo nga, si Ronel yun. Nandito rin siya. Kagad nilang nilapitan ng kaibigan. Sigaw ito ng sigaw at walang pakialam sa mga taong nasasaktan nito dahil sa pagwawala. Kape! Bigyan niyo kami ng kape! Nasaan na ba yung kape na yan? Kanina pa ako nandito Wala pa rin kape! Napakabagal na serbisyo! Galit na sigaw ni Ronel. Kaagad na hinawakan ni Aljon sa braso ang kaibigan. Bakit nandito ka, Pards? Anong meron dito? Uy! Nandito rin kayo? Bakit kayo nandito kung wala kayong alam? Wala ba kayo sa GC ng coffee shop? Ano? GC? Anong GC? Tanong uli ni Aljon. Nag-announce sila doon na mamimigay sila ng libreng kape. Ilang linggo na nilang ginagawa to Pabalik-balik nga ako dito para makakuha ng libreng kape. Pero ngayon lang tumagal ang serbisyo nila. Nung mga nakaraang araw pagdating ko, may kape na kaagad na sumasalubong sa akin. Ngayon, anong oras na Umahapdi na yung tiyan ko. Kailangan ko na ng kape. Maya-maya ay bumulong si Mariel kay Aljon. Sinabi nitong wala na sa sarili ang mga tao sa loob. Nang igala ni Aljon ang paningin sa kabuuan ng lugar, halos mahilo siya sa mga taong nagsisigawan na. Halos nagwawala na ang mga ito. Nakataas ang kamay nila at paulit-ulit na sinisigaw na ilabas na ang kape. Sumasabay rin sa ingay ang kaibigan nilang si Ronel. Sinabihan siya ni Mariel na gayahin ang ginagawa ng mga tao para hindi sila mahalatang wala sa ilalim ng kapangyarihan ng kape. Anong kapangyarihan ng kape? Nagtataka niyang tanong sa kaibigan. Sinabi ni Mariel na may kakaibang nakahalo sa kape kung kaya't napapasa ilalim ang mga tao sa hipnotismo. Paano mong nasabi? Tanong uli niya kay Mariel. Pero hindi na nakasagot ang kaibigan dahil biglang may bumukas na ilaw sa harapan ng mga tao. Napapikit sila dahil nasilaw sila sa biglaang liwanag. Maya-maya ay narinig ni Aljon ang isang dumadagungdong na boses ng isang lalaking maotoridad kung mangusap. Ang lahat ay makakainom ng kape, kaya tumahimik muna kayo at makinig. Sa isang iglap,
Ang mga tao ay biglang tumigil sa pagsigaw. Tumayo ang mga ito ng tuwid at nakatingin lang sa iisang direksyon. Kumabog na ng malakas ang dibdib ni Aljon. Alam niyang kinakabahan na rin si Mariel dahil napahawak niya ito sa braso niya ng mahigpit. Muling nagsalita ang lalaki. Mag-uumpisa na kaming magpapasok sa loob. Marami kami ron. Babahanan ng kape at makakainom kayong lahat hanggat gusto ninyo. Dadagsa ang kape at hindi ito mauubos. Nagsigawan sa tuwa ang mga tao nang marinig ang anunsyo ng lalaking nakahood. Isa lang ang suot ng mga lalaking staff, kaya hindi makilala kung sino sila. Hindi makita ang kanilang mukha dahil tinakpan ng itim na telang may butas lang sa bandang mata. Muling kumumpas ang lalaki para patahimikin ang mga taong nagsisigawan sa galak. Maya-maya ito mahimik uli ang lahat. Magsipila kayo ng maayos at magsisimula ng pagpapapasok. Kagaya ng dati natin ginagawa. Tatanggapin niyo ang kapeng iabot sa inyo. Lasapin at simutin hanggang sa huling patak. Sigaw ng lalaki, pagkatapos ay biglang namatay na ang ilaw. Kumilos naman ang mga tao subalit ngayon ay tila may kumokontrol na sa kanilang katawan. Anong nangyayari? Kinakabang tanong ni Aljon kay Mariel. Natatangay sila ng mga taong tila nag-uunahan sa pagpila papunta sa iisang direksyon. Sinabihan siya ni Mariel na huwag aalis sa likuran ni Ronel para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Oo, basta kumapit ka lang sa braso ko ha. Lalong kinilabutan si Aljon dahil pakiramdam niya ay may kung anong panganib kapag pumasok sila sa loob kung saan sinasabi ng lalaki na babaharaw ng kape. Teka, paano tayo makakalabas dito? Usal pa niya. Naramdaman niyang nahahatak ng mga tao si Mariel, kaya kinabig niya ito palapit sa kanya. Dito ka na sa unahan ko, baka mahiwalay kape. Nakatuon ang mga mata ni Aljon sa unahan ng pila. Maya-maya ay bumukas na ang pintuan na sinasabi ng lalaki. Wala siyang makita dahil mas madilim sa loob, pero lalong tumapang ang amoy ng kape. Lalong dumagundong ang kabog ng kanyang dibdib. Grabe, amoy pa lang ang tindi na ng palpitate ko. Tapos ipapainom yun sa mga tao. Papatay ba nila ang mga ito nandito? Sumang-ayon si Mariel sa sinabi niya. Kaya lalong binalot ng takot at kilabot si Aljon. Medyo lumawag ng bahagya ang agwat ng mga ito dahil nakakapasok na ang iba sa loob. Pagtapat nila sa pintuan, sinipat ni Aljon ang loob ng silid. Wala akong makita. Bulong niya kay Mariel. Inabutan sila ng malaking tasang walang laman. Hindi rin nila makita ang itsura ng tasa dahil sa sobrang dilim. Kinapakapalang ni Aljon ang bagay na yon nang iabot sa kanya. Pagkatapos ay naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Hindi siya nagpalatang nasa katinuan pa siya. Maya-maya ay may lalaking bumulong sa kanya. Sige, lakad lang, diretso lang. Ipinagtutulakan pa siya ng lalaki papunta sa lugar na dapat niyang pwestuhan. Nang masanay na ang kanyang mga mata, nakakaaninag na siya sa dilim. Palihim niyang nilibot ng tingin ang kabuuan ng lugar. Nakapalibot ang mga tao at kung anong malaking bagay na nasa harapan nila. Naramdaman niya ang paghawak sa kanya ni Mariel. Nanginginig ang kamay nito. Naririnig niya pa ang mahinang pag-usal ni Ronel. Kape! Gusto ko ng kape! Bigyan niyo ako ng kape! Nangihina ang kaibigan base sa pagsasalita nito. Matapos ang ilang sandali, ay nagbukas na uli ang malamlam na ilaw. Mas nakita na ni Aljon ang nangyayari sa paligid. Ano yan? Mahina niyang sabi nang tumambad sa paningin niya ang malaking kaldero na paikot na nakapatong sa ibabaw ng lamesang nasa gitna. Ano yan? Puro kape? Muli niyang sambit nang maamoy ang matapang na aroma ng kape na doon nagmumula. Narinig niyang bumulong si Mariel. Sinasabihan siya nito na huwag singhutin ang amoy ng kape. Paano ko gagawin? Kusang nanunuot sa ilong ko. Inabutan siya ng kaibigan ng bilog na parang candy. Nakabalot ito sa plastic at sinabihan siyang kainin niya ito. Hindi na nagtanong si Aljon. Palihim niyang isinubo ang ibinigay ng kaibigan. Ano ba to? Kape rin naman ang lasa. Reklamo pa niya. Pero nang tumagal, ay natatalo nito ang matapang na amoy ng kape sa buong lugar.
Medyo nawala rin ang kanina pa niyang nararamdaman na pagkahilo at pagbaliktad ng sikmura. "Meron ka pa? Bigyan mo si Ronel," sabi niya kay Mariel. Maya-maya ay nag-abot uli ang kaibigan. Hindi na ibinigay ni Aljon ang candy kay Ronel. Sa halip ay sapilitan niya itong isinubo sa kaibigan. May kape na! Ang sarap ng kape na to ah! Sigaw ni Ronel na nagpataranta sa mga taong naroon. Nagsigawan uli ang mga tao at paulit-ulit na sinasabi ang kape. Maya-maya ay biglang nagsalita ang lalaking may nakakatakot na boses. "Tahimik!" Muling tumahimik ang mga tao. Hinagilap ni Aljon kung saan ang nagsasalita. Nakita niya ito na nasa bandang itaas at nakatanaw sa kanila. "Ngayong nakapasok na ang lahat, sisimulan na natin ang kasiyahan." Uminga uli ang mga tao, pero sa ngayon ay sumisigaw na sila sa tuwa. "Kagaya ng dati nating ginagawa, makakasalok ang lahat ng kape mula sa malalaking kalderong nasa inyong harapan. Pagkatapos ay tahimik niyong inumin ng kape. Kumuha lang kayo hanggat gusto nyo. Libre ang kape ngayong araw. Huwag kayo magtutulakan. Lahat ay makakakuha. Hindi mauubos ang kape." Nanindig ang balahibo ni Aljon nang makita niya ang mukha ng lalaking nagsalita. Wala nang takip na tela ang mukha nito. Nagliliyab sa pula ang mata ng lalaki. May matutulis din itong pangil. Napansin din niya ang kamay nitong may mahaba at matutulis na kuko. "Anong nilalang sila?" Nanginginig niyang tanong. Gulat na napatingin si Aljon kay Mariel nang sabihin nitong mga aswang sila dahil naaamoy niya ang dugo ng aswang sa kanila. "Ha? Paano mo nasabi?" Hindi na kumibo si Mariel. Iginala ng babayang tingin sa paligid na sinundan naman ni Aljon. Nakita nila ang mga taong balot ng damit ang katawan at nakasuot ng hood. Pero ngayon ay nakikita na nila ang mga mukha ng mga ito kahit malamlam ang liwanag ng ilaw. Pare-parehong kanilang itsura, kagaya ng lalaking nagsalita. Biglang nabalik ang atensyon nila sa mga tao nang maramdaman ni Aljon na may tumutulak sa kanya at pinauusad siya nito. Nakita niyang gumagalaw na ang pila. Naglalakad ang mga tao papunta sa kaldero at sumasalok na ng kape. Napangiti si Aljon nang magsalita si Ronel. Nasaan tayo? Anong lugar to? Bakit ganito? Nakakatakot naman. Ano to? Kulto? Paano ako napunta dito?" Mag-i-hysterical na sana si Ronel nang hilahin ni Mariel ang kanyang damit at sinenyasan siyang tumahimik. Bakit nandito tayo? Bulong uli ni Ronel. Tumigil pa siya kay Aljon. "Nasaan na sina Johnny at Leah?" "Hindi namin makita, Pards. Pero nandito rin sila. Butit gising ka na," sagot ni Aljon. "Dito ako nakatulog. Paano? Alam kong naiga pa ako sa kama ko eh." Naudlot ang pagsasalita ni Ronel nang makita sa kanyang harapan ang kalderong kape. "Uy, kape! Sakto! Kumakalamang sikmura ko. Nagugutom na ako eh." "Sige, sumalo ka lang. Pero huwag mong iinumin ha," paalala ni Aljon. "Ha? Bakit?" "Kung gusto mo pang mabuhay." Nakita ni Aljon ang panginginig ng kamay ni Ronel habang sumasalok ng kape. "Bakit tayo sasalo kung mamamatay pala tayo dito? Umalis na tayo dito mga Pards." "Hindi pa natin nakikita si Leah at Johnny. Kailangan natin silang makita," sabi ni Aljon habang sumasalok na rin ang kape sa kaldero. Pagkakuha nila ay gumilit sila sa sulok habang pinagmamasdan ng mga tao. Tinitingnan nila para hanapin ang dalawang kaibigan. "Ayun, si Leah yun di ba?" sabi ni Ronel habang itinuturo pa ang kaibigan. "Harangin mo paglapit," utos naman ni Aljon. Pagkahatak ni Ronel sa kaibigan, nagalit pa ito dahil natapon ng dalang kape. Bago pa sumigaw si Leah, ay hinatak nila ito sa tagong parte ng silid. Naganap naman ang malalabasan si Aljon. "Wala akong makitang pinto. Puro itim ang pintura ng dingding. Hindi ko makita kung saan tayo duman kanini," sabi ni Aljon. "Anong gagawin ko? Nagwawala si Leah oh," sabi ni Ronel na hirap na sa kakapigil sa kaibigan. Nabitiwan niya ito nang biglang kagatin ang kamay niyang nakatakip sa bibig ng babae. Wala silang nagawa nang damputin ni Leah ang tasang nahulog sa semento at muling bumalik sa kaldero para kumuha ng kape. Pagkatapos ay sa iba na ito pumwesto.
Nalinti ka na. Ano bang meron sa kape na yan? Inis na sabi ni Aljon. Masarap? Sabi naman ni Ronel. Pero dati yun. Ngayon parang ayaw nang tanggapin ng sikmura ko eh. Nahilo na ako sa amoy. Masyadong matapang. Gusto ko nang lumabas. Dahil kaya yun sa candy? Tanong ni Aljon. Pagkatapos ay tiningnan pa niya si Mariel. Tumango naman ito sa kanya. Anong klaseng candy yun? Di bali na nga. Mamaya mo na sagutin. Nasa na? Meron pa ba? Kailangan kong bigyan si Lia. Kumuha uli sa bulsa si Mariel at iniabot yon kay Aljon. Pagkakuha ni Aljon ay naghanap siya ng tiyempo para lapitan ng kaibigan. Nagmamatsyag pa rin ang mga bantay sa lugar kaya delikado na mahuli sila at malaman na hindi na umiepekto sa kanila ang kape ng coffee shop. Hindi pa nakakalapit si Aljon kay Lia nang magsalita na ang lalaking tila leader ng mga aswang na sinasabi ni Mariel. Ngayong nakakuha na kayo ng kape, magsiupo na kayo at uminom hanggat gusto ninyo. Wala na akong makikitang palakad-lakad o patayo-tayo ha. Kapag wala ng laman ng tasa ninyo, itaas nyo lang at may lalapit sa inyo para kayo ay bigyan ulit. Nagsiupo na ang mga tao. Pagkatapos ay sinimulang inumin ng kanilang kape. Yari na. Paano na ako tatayo nito? Paano ko lalapitan si Lia? Tiningnan niya ang kaibigan. Ilang di pa ang layo nito sa kanya. Tiningnan din niya sina Ronel at Mariel. Medyo malayo-layo na rin ang mga ito sa kanya. Nilibot din niya ng tingin ng paligid para makita ang mga bantay. Oh, nasa na sila? Bakit nawala na? Umalis na sila? Ano ang susunod na mangyayari? Lalong dumagundong sa kaba ang dibdib ni Aljon. Hindi na niya mahulaan ang susunod na magaganap. Panay ang tingin niya kay Mariel at Ronel. Pero sumasabay lang ang mga ito sa ginagawa ng mga tao. Nagkukunwaring umiinom ng kape para hindi mahalata. Napatingin si Aljon sa taong bigla na lang nagtaas ng kanyang tasa. Oh, si Johnny yun ah. Napaisip siya kung paanong lalapitan ng kaibigan. Mas mahalata siya dahil magkatapat sila ng pwesto. Wala na rin siya sa sarili. Para siyang lasing na humihingi pa ng tagay. Kailangan ko siya mapigilan. Ilang minuto na ang nakalilipas. Nagsisimula nang magalit ang mga tao dahil sa mabagal na pagbibigay sa kanila ng kape. Marami na ang nagtataasan ng kanilang tasa. Nag-iingay na rin sila. Kinuha niya ang pagkakataong yun para lapitan si Lia. Dali-dali niyang inagaw ang tasa nito at sabilitang isinubo ang dala niyang candy. Halos isuka pa ni Lia ang candy pero tinakpan niya ang bibig nito kaya nalunok yun ng dalaga. Nanghina si Lia hanggang sa nawalan ng malay. Pinilit niyang dalhin ang kaibigan sa mga kasamahan habang nagkakagulo ang lahat. Oh, nasaan na si Ronel? Tanong niya kay Mariel. Itinuro naman ni Mariel kung saan nagpunta ang lalaki. Kinukuha nito si Gino. Yari na! Usal niya nang makitang nagwala si Gino nang sapalitan tong kunin ni Ronel. Maya-maya ay may lumapit na lalaking nakahood sa kanila. Hinampas ng kahoy ang likod ng tuhod ng dalawa. Dahilan para mapaluhod ang mga ito. Huwag kayong magagawan sa kape! Maraming kape! Hindi kayo maubusan! Sigaw ng lalaki. Binigyan uli sila ng tig-isang tasa ng kape. Kitang-kita ni Aljo na tinunggalang ni Johnny ang kape kahit umuusok pa ito. Pagkatapos ay muling itinaas ang hawak na tasa. Sumisigaw na si Johnny ng kape. Dahil doon ay biglang naalarma ang mga tao at nagsigawan na rin ang lahat. Hindi na makontrol na mga bantay ang nangyayari. Hanggang sa pumainang lang uli ang boses ng mga otoridad na lalaki. Pabayaan niyo sila! Hindi niyo sila makokontrol dahil nasa ilalim na sila ng aroma ng kape. Lumayo na kayo't pagmasdan ang pag-aagawan nila ng kape hanggang sa huli nilang hininga. Pagkasabi nun ay dumagundong ang tawa ng lalaki sa buong silid. Nag-alisan na ang mga bantay. Nagtayuan naman ang mga tao at nagsimulang mag-unahan para lapitan ng kaldero. Si Ronel, dito lang kayo. Pupuntahan ko sila. Huwag kayong aalis dito ha. Bilin ni Aljon kay Mariel na tinunguan naman ng dalaga. Dali-daling pinuntahan ni Aljon si Ronel. Malayo pa lang ay nakita na niyang hirap na hirap ang kaibigan sa pagbitbit kay Johnny. Hindi pa rin nakakabawi ng lakas si Ronel kaya mabuhay ang paglakad nito. Sabayan pa ng mga taong nagtutulakan makalapit lang sa kaldero ng kape.
Kagad niyang tinulungan sa pagbuhat si Ronel nang malapitan niya ito. Pero hirap na hirap sila dahil nagwawala si Johnny. Ayan, tumahimik na, sabi ni Aljon nang mahimatay si Johnny matapos siyang bigyan ng suntok sa sikmura. Huwag mo sabihin sa kanyang ginawa ko kapag nagising siya sabi ni Aljon sa kaibigan na tinawanan pa ni Ronel. Paano na? Saan na tayo pupunta? Tanong ni Ronel na magsama-sama na sila. Kailangan na natin mahanap ang pintuan. Alam ko sa banda ron yun Ininguso pa ni Aljon ang direksyon na sa pagkakatanda niya ay doon sila pumasok. Parang hindi doon Teka, parang natatandaan ko yung lugar na ito. Ilang beses na akong pumasok dito kapag nagbibigay sila ng free only coffee. Hindi pa nga ganito kalala ang sitwasyon noon. Pagkakuha namin dati ng kape, iniinom lang tapos nakakauwi naman kagad kami pagkatapos. Pero ngayon, bakit ganito na? Parang iba na ngayon. Nagtatakang sabi ni Ronel. Papatayin nila ang tao sa kakainom ng kape. Sagot naman ni Aljon. Sumingit na sa usapan si Mariel. Gusto nitong tulungan ng mga tao. Pero paano nga? Hindi nga natin alam ang gagawin. Wala tayong laban sa kanila. Ano yung panlalaban natin? Yung dala mong candy? Marami ka bang dala? Sabi pa ni Aljon. Kahit mabigyan natin silang lahat, maraming bantay na di ko alam kung anong klaseng halimaw. May mga pangil sila Nakakatakot sila. Dugtong pa ni Ronel, nakabado na rin sa nangyayari. Best choice talaga ang umalis. Hindi pa noon para magpakabaya ni Mariel. Sa kauna-una ang pagkakataon ay nagalit ang babae sa kanila. Natamimi sila nang manlisik na ang mga mata nito. Maya-maya ay umungol naman si Johnny. Gising na ito at nang hihingi na naman ng kape. Kape! Nasaan na ang kape? Mga walang hiya! Huwag niyo akong ubusan ng kape! Nanlulupaypay na ang kaibigan nilang bakla. Hindi na nito maitaas ng matagal ang kamay. Kaagad naman sinubuan ni Mariel ng dala niyang candy ang kaibigan. Sa wakas, may kape na rin. Gusto ko pa ng kape. Sabi pa ni Johnny habang inunguya ang candy. Bakit ang tigas na ng kape? Ang hirap naman itong tunawin. Reklamo pa ni Johnny. Pards, tingnan niyo yung mga tao. Bakit nagkakandaduwal na sila? Nanlalaki ang mga mata ni Ronel nang makita ang mga taong isa-isang nawawalan na ng malay. Patay na ba sila? Sabi pa ni Aljon. Maya-maya ay nakarinig na sila ng kakaibang ingay. May mga umaalulong na sa paligid. Parang mga hayop na nagdiriwang sa tuwa. Muling nagsalita ang maotoridad na lalaki. Ngayon na! Simulan niyo na ang totoong kasiyahan! Magpiyesa tayo sa katawan ng mga tao! Magpakabusog kayo! Sabay-sabay na nagsigawan ng mga bantay na hindi nila alam kung saan naroon ang mga ito. Pakiramdam nila ay napapalibutan sila ng maraming nilalang. Maya-maya ay naglabasan na ang mga ito. Nilapitan ng mga taong nakahandusay sa semento. Kanya-kanya silang kuha ng katawan at may kung anong ginagawa sa mga yon. Anong nangyari, Pards? Bakit ganito? Takot na tanong ni Ronel. Lalo siyang natakot na magsalita si Mariel at sinabi nitong magpipiesta na ang mga aswang sa katawan ng mga taong yon. Umalis na tayo! Kakainin nila tayo ng buhay! Binuhat na ng dalawa ang walang malay nilang kaibigan. Papunta na sila sa nakabukas na pintuan nang mapansin ni Aljon na hindi nakasunod si Mariel sa kanila. Mariel, umalis na tayo dito! Mahina niyang sigaw sa babae. Pero sinagot lang siya nito na mauna na sila. Wala na tayong magagawa. Wala na tayong laban sa kanila. Humingi na tayo ng tulong sa iba. Sabi ni Aljon na hindi naman pinakinggan ni Mariel. Nakatayo lang ang babae at matalim na nakatitig sa mga aswang. Ilabas na muna natin ang dalawang to, tapos balikan natin si Mariel. Sabi ni Aljon. Wala nang mga bantay sa dinaraanan nila, kaya madali silang nakapunta sa bungad ng coffee shop. Iniupo muna ni Aljon si Lia sa malapit na upuan sa kanilapitan ng pinto para buksan yon. Naku, nakalak! Sabi niya. Ano? Ibinaba na rin ni Ronel si Johnny at nilapitan si Aljon para tulungan buksan ang pinto. Pinagtutulungan na nila pero hindi pa rin magawang buksan ito kahit sliding door lang naman ang pintuang yon. Sirain na natin. Total, salamin lang naman yan
Sabi pa niya. Naghanap-hanap sila ng pwedeng panghampas sa pinto. Eto na lang, upuan. Sabi ni Aljon. Pinagtulungan nilang hampasin ang pinto pero masyadong matigas ang salamin. Lumipat pa sila sa dingding na salamin sa pag-aakalang mas mabilis yung mababasag pero napagod lang sila sa kakahampas. Bakit ang tigas naman ito? Angal ni Ronel. Maya-maya ay natigilan sila dahil may lumabas na isang lalaki. Nanlilisik ang mga mapupula nitong mata. Ipinakita pa nito ang matutulis na pangil at nakaamba ang mahahabang kuko. Mukhang may naiwang gising ah. Paano kayo nakaligtas sa hipnotismo? Sabi nito. Inihipnotize niyo yung mga tao gamit ang aroma ng kape? Tanong ni Aljon sa lalaki. Mismo! Kangising sabi ng lalaki habang papalapit sa kanila. Mukhang masarap kainin ng taong lumalaban ah, kaysa sa taong walang lakas. Sabi pa nito. Nakahanda naman ang dalawa sa pagsugod sa kanila ng lalaki. Maigpit nilang hawak ang upuan at anumang oras ay ihahampas nila ito sa lalaki. Pero tinawanan lang sila nito. Ano yan? Papatay kayo ng lamok? Hindi nga ninyo nabasag ang salamin tapos balak nyo pang ihampas yan sa akin? Nagsasayang lang kayo ng lakas. Biglang sumugod ang lalaki sa kanila. Sa sobrang bilis ng kilos nito ay hindi nila namalaya na nasa harapan na nila. Ilang suntok lang ang ibinigay sa kanila at tumilapo na sila at sumadsad sa upuang naroon. Di ba? Sabi ko sa inyo walang saysay ang forma nyong yon. Sinenyasan ng lalaki ang dalawa pa nitong kasamahan na papalapit na rin. Ipinakuha nito ang mga kaibigan nilang walang malay. Huwag niyong gagalawin ang mga kaibigan ko! Matapang na sigaw ni Aljon. Bakit? May magagawa ka? Tumawa ng malakas ang lalaki. Sa galit ni Aljon ay sinugod niya ang lalaki at pinagsusuntok niya ito pero sa hangin lang tumatama. Panay ang tawa ng lalaki sa kanyang ginagawa. Lalo pa siyang iniinis ng lalaki nang hinablot nito ang kanyang braso at kinagat yun. Napasigaw si Aljon sa sakit nang bumaon ang pangil ng lalaki sa kanyang laman. Ramdam na ramdam pa niya ang paghigop sa kanyang dugo na parang sumisip-sip lang ng soft drinks. Bitiwan mo ako! Sigaw niya. Gulat na gulat siya nang biglang napaluhod ang lalaki dahilan para mabitiwan siya nito. Nakita niya si Romel na humihingal habang hawak ang isang upuan. Puruan na natin ang siya ito! Tapos bawiin natin sila! Sabi ng kaibigan. Nang tingnan ni Aljon ang dalawang lalaking papasok na sa loob, lalo siyang nagalit nang makitang pasan ng mga ito sina Lia at Johnny. Pinagtulungan nilang dalawa na bugbugin ng aswang gamit ang bangko. Hindi nila tinigilan hanggat hindi tumatagas ang dugo sa ulo nito. Tara na! Sabi ni Aljon. Muli silang bumalik sa pinanggalingan nila. Anong nangyari? Bakit ganito ang itsura dito? Tanong ni Ronel nang makita ang sitwasyon na sa loob. Nakahandusay sa gitna ang mga taong wala nang saplot ang katawan. Nangingintab ang katawan ng mga ito. Amoy-amoy nila ang maantang amoy ng langis. Mukhang hinaplasan nila ng langis ang katawan ng mga tao. Pero bakit? Tanong naman ni Aljon. Napagawi sa kaliwa ang atensyon nila nang marinig na umigik sina Lia at Johnny. Nakita nilang inuhubaran na ng mga aswang ang dalawang kaibigan. Pagkatapos ay pinahiran na ang mga ito ng langis. Tatakbuhin sana ni Aljon ang mga kaibigan pero pinigilan siya ni Ronel. Ha? Bakit? Binulungan siya nito ng isang plano. Napatango naman siya pagkatapos ay sumunod sa kaibigan. Nagkubli sila sa gilid at sabay na hinablot ang paparating na aswang. Pinilipit nila ang liig nito. Nang wala ng malay ay hinubaran nila para kunin ang suot nilang damit. Hinubaran nila para kunin ang suot nitong damit. Isuot mo na ito, tapos kukuha pa tayo ng isa. Sabi ni Ronel. Dali-dali namang isunuot ni Aljon ang damit at ginawa nila uli ang pag-agaw ng damit nang may dumating pang isang aswang. Nang makabihis sila, lumabas sila at nagpanggap ng mga kaanib na mga kultong aswang na naroon. Tumabi sila sa mga nakaupong aswang at ginaya ang ginagawa ng mga ito habang nakamasid sa ginagawa naman ng iba. Nakita ni Aljon na inihahagis ng dalawang aswang sa kumpul ng mga nakaubad na taong nagpatong-patong sa gitna nila sina Lia at Johnny. Parang damit lang na inihagis ng mga ito ang kanilang kaibigan. Dinig na dinig pa ni Aljon ang pag-igip ng dalawa
pati ang pag-ungol ng mga taong binagsakan ng mga ito. Buhay pa ang mga tao, hindi pa nila kinakain. Bulong ni Ronel kay Aljon. Nakita rin nila si Mariel na nasa ibabaw ng mga taong nakahandusay. Naging biktima na rin siya. Sabi pa ni Ronel na lalong nagpakilabot sa kanya. Anong gagawin natin? Tanong pa niya. Hindi biktima si Mariel. Sabi ni Aljon na ipinagtaka naman ni Ronel. Ha? Paano mo nasabi? Katulad na rin siya ng iba oh. Wala na rin siyang damit tapos puro lang sa katawan. Nanginginig na sabi ni Ronel. Hindi, tingnan mo yung bibig niya. Utos ni Aljon. Pinagmasdan nilang mabuti si Mariel. Nakadipa ito dahil ang ulo nito ang nakatapat sa kanila. Kitang-kita nilang gumagalaw ang labi nito na parabang nagsasalita. Nakapikit ang babae. Nakita pa nilang gumagalaw-galaw ang mga daliri nito. Anong ginagawa niya? Nagdadasal? Tanong uli ni Ronel. Ewan ko, pero parang gano'n na nga. Sagot naman ni Aljon. Magdasal din tayo. Marunong ka ba nun? Sabi pa ni Ronel. Pagkatapos ay nag-usal na rin sila ng dasal. Napayuko na rin si Aljon pero hindi siya makapagdasal dahil nag-iisip siya kung paano makakatakas at paano nila makukuha ang mga kaibigan. Napapalibutan na ng mga aswang ang mga ito. Maya-maya ay narinig niyang umuungol ang mga aswang. Napakatahimik ng lugar kaya lalong binalot ng kilabot ang kwartong yon dahil sa sabay-sabay na pag-ungol ng mga aswang na parabang nagri-ritual ang mga ito. Sabay-sabay din nilang itinaas ang kanilang kamay. Pagkatapos ay ibinaba at yumuyukod pa na halos abutin ng muka ang semento. Paulit-ulit itong ginagawa na sinasabayan naman nila Aljon at Ronel para hindi bahalatang hindi sila kasama sa kultong yon. Maya-maya ay narinig uli ni Aljon ang pagbulong ni Ronel. Langya, Pards, natatalo ang dasal ko ng dasal nila. Napapasabay ako sa kanilang ungol eh. Naiba yung tono ng dasal ko. Paano natin mababali ang ritual nila kung mas masarap silang sabayan? Sira ulo. Sagot naman ni Aljon. Pagkatapos ay siniko ang kaibigan. Huwag ka na magdasal. Baka mas mapadali pa yung pagriritual nila eh. Baka mas mapadali mo pa yung pagriritual nila eh. Oo nga, tama ka. Pero hindi naman natin sila natutulungan sa ginagawa natin paggalik sa mabawang semento na to, di ba? Amoy alimuong. Baka masira yung tiyan ko nito. Angal pa ni Ronel. Maya-maya ay napatingin sila sa mga taong nasa kanilang harapan. Umuungol na ang mga ito. Tila nahihirapan. Hanggang sa ang ungol ay nahahaluan na ng pag-iyak. Lalong nakakakilabot, Pards. Lahat na yata ng buko ay nagtatayuan na. Kahit yung papatabo pa lang feeling ko, nakatayo na rin. Bulong uli ni Ronel. Nakahinga ng maluwag si Ronel nang huminto na sa ginagawa ang mga aswang. Ay, salamat naman. Ang sakit sa balugbog. Ang hirap kaya gawin. Ang laki pa naman ng tiyan ko. Masyado silang mga pahirap. Napatingala sila sa nagsasalita sa itaas. Lumabas ito sa isang pinto na nasa ikalawang palapag. Sabay-sabay nating usalin ang orasyon. Higupin niyo ang lakas ng mga taong nasa inyong harapan upang magkaroon tayo ng panibagong lakas. Sigaw ng lalaki. Siya na naman, sabi ni Aljon na makilala ang tinig na yon. Ito ang mautoridad na lalaking sinusunod ng lahat. Sinimula ng lalaki ang pag-usal sa sinasabi nitong orasyon. Pagkausal ay inuulit naman ng mga kasama nito ang orasyon na yon. Paulit-ulit nilang ginagawa. Nahihilo na ako. Nagugutom na ako. Sabi ni Ronel. Ano? Tinatablang ka? Tanong naman ni Aljon sa kaibigan. Hindi ko alam, pero nagugutom ako, Pards. Naglalaway ako. Bumabaliktad ang sigmura ko. Parang gusto kong masok ka pero parang gusto kong kumain. Pigilan mo. Matigas na sabi ni Aljon. Alin sa mga yun? Lahat yun. Hindi ko yata kaya, Pards. Ang tingin ko sa mga tao tumpok na mga tinapay na bagong haango sa pugon. Ang bango ng amoy. Ang sarap amuyin. Gusto ko silang kagatin. Ano? Kagatin? Napaisip si Aljon nang marinig ang salitang yon. Dali-dali niyang hinablot ang braso ng kaibigan at kinagat ito ng malakas. Napasigaw naman si Ronel. Mangiyak-ngiyak siya pero pinilit niyang hindi mahalata. Ang sarap naman ng alay na to. Salamat po sa pagkain.
Bagya namang natawa si Aljon kaya tinigilan na niya ang pagkagat sa braso ng kaibigan. Sira ulo ka. Akala ko may pangil ka na rin eh. Reklamo pa nito. Namilipit pa siya dahil sa sakit ng pagkagat sa kanya ni Aljon. Pero nawala naman ang bisa ng orasyon ng mga aswang. Hindi na siya natatakam sa laman ng tao. Muling natuon ang paningin nila nang lumakas ang iyakan ng mga tao. Gumalaw na rin ang mga ito na tila ba gustong tumakas sa kinalalagyan. Unti-unti na rin silang nagsasalita. Humingi sila ng tulong. Anong nangyayari? Tanong ni Ronel. Inulit lang ng leader ng mga aswang ang tanong na yon ni Ronel. Napatigil naman sa pag-uurasyon ng mga aswang. Maya-maya ay nagduduwalan na ang mga ito. Tila ba may gustong isuka. Para silang may nakain na hindi gusto ng sikmura nila, sabi ni Aljon. Isa-isang gumapang ang mga tao. Nag-aalisan ng mga ito sa kanilang pwesto at lumalapit sa mga aswang na naroon. Anong ginagawa nila? Nanginginig na tanong ni Ronel. Napatras na siya dahil natatakot na lapitan ang mga taong tila wala sa sarili. Nang makalapit na ang mga tao sa mga aswang, hinawakan ng mga ito ang kamay nila. Lalong napatras si Ronel at Aljon hanggang sa mapasandal na sila sa pader. Naririnig na nila ang malakas na usal ng isang babae sa orasyon na hindi nila maintindihan dahil ibang lingwahe ito. Hinagilap ni Aljon ang tingin kung saan ito nagmumula. Nakita niya si Mariel na nakatayo na sa gitna. Nakadilat na ito. Nakaunat ang kamay at nag-uusal ng mga dasal. Ano yan? Bakit siya ganyan, Pards? Kumakampi na ba siya sa kanila? Nasaan na sila Lia at Jody? Kunin na natin sila. Tumakas na tayo dito. Sobra-sobra na ang kinabot ko. Nalalambot na ako. Ang laki-laki na ng ulo ko. Para na ako masisiraan ng bait. Hindi ko na kayang tumagal. Napatingin pa si Ronel kay Aljon. Uy, bakit ka natulala dyan? Pati ba ikaw under na ng spell nila? Ako na lang mamatino. Umiiyak na lang niyang sabi. Lalong dumagundong ang kaba sa dibdib ni Ronel nang magsalita uli ang maotoridad na lalaki. Galit na galit ito. Sino ang malakas ang loob na kalabanin ng pagriritual ko? Papatay ko siya! Utos nito sa mga kasamahan. Kahit nahihirapan ng mga aswang, ay sumunod pa rin ito sa kanilang leader. Nakipaglaban sila sa mga taong nakahawak sa kanila. Nang makawala, ay nilapitan nila si Mariel para pigilan ito sa ginagawa. Pero hindi nagpatinag ang babae. Nakahawak sa kanyang katawan ng mga aswang. May ilang kumakagat na rin sa kanya, pero hindi siya tumitigil sa ginagawa. Patayin niyo ang babaeng yan! Sigaw uli ng lalaki. Tumayo na si Aljon. Hindi kalaban si Mariel. Inililigtas niya tayo. Tulungan natin siya. Paano mo nasabi? Tanong naman ni Ronel. Hindi pa ba sapat ang nakikita mo? Sagot niya. Pita na ni Aljon si Mariel at pinagsusustuntok na niya ang mga aswang na kumakagat sa kaibigan. Pilit niyang inaalis sa mga ito. Pagkatapos ay inihahagis ito sa malayo. Hindi na rin nagtanong si Ronel. Tinulungan na niya si Aljon sa ginagawa. Patayin niyo silang lahat! Sigaw uli ng lalaki. Maya-maya ay may mga boses ng umaalingaw-ngaw mula sa labas, papalapit sa kinaroroonan nila. Ano yun? May mga bagong kalaban na dumarating? Paano na? Sagot ni Ronel. Hindi. Pakinggan mo sinasabi nila. Sabi naman ni Aljon. Sumasabay ang mga paparating na tao sa pagdarasal ni Mariel. Napakarami nila. Napapalibutan na nila tayo. Napahinto ang mga aswang. Halata na sa mukha nila ang takot. Naririnig na nila ang mga yabag na papalapit. Natataranta ang mga aswang. Naghahanap na sila ng lalabasan pero lahat ng pintuan ay pinapasukan naman ng mga taong paparating na nag-uusal ng dasal na kagaya ng ginagawa ni Mariel. Huwag kayo matakot! Sumugod kayo kung gusto niyo pang mabuhay! Sigaw ng leader ng mga aswang. Mga tao lang sila! Mga aswang tayo! Mga immortal tayo! Sumugod kayo! Nagkaroon ng tapang ang mga aswang para sugurin ng mga tao. Nagkagulo na sa loob. Hindi na rin malaman ng dalawa ang gagawin dahil sa pagkataranta. Napayakap na si Ronel kay Mariel. Aljon, hanapin mo na sila Lia at Jody. Ilalabas ko muna si Mariel dito. Ha? Bakit biglang tumapang yun? Nagtatakang sabi ni Aljon. Hindi na lang niya muna pinansin. Hinanap niya ang mga kaibigan. Nakita niya si Lia na nasa sulok at umiiyak.
Lia! Sigaw niya, dahilan para makita siya nito. Arjon, Tumakbo ang babae sa kanya at yumakap. natatakot ako. Anong nangyayari? Mamaya ako na sasabihin. Kailangan na natin lumabas dito. Paalis na sila nang marinig naman niya si Johnny na binubuhat ang isang lalaki palayo sa mga nagkakagulong tao. Dinadala nito ang kaibigan nila sa ligtas na lugar. Sinusundan nila ito. Umalis na kayo rito. Kami nang bahala sa kanila. Sabi ng lalaki pagkalapit nila. Opo. Dali-daling inakay ni Aljon ang dalawa palabas ng silid. Dito, Aljon! Lia! Jody! Sigaw sa kanila ni Ronel. Pagkalapit nila sa kaibigan ay kaagad na nag-abot ng damit ito ng mahabang damit na may hood. Isuot niyo mga ito. Hindi magandang tignan na mga nakahubad kayo. Sabi niya. Saka palang napatingin sina Lia at Johnny sa kanilang sarili. Oh my God! Sinong gumawa nito sa akin? Papatayin ko sila talaga! Napatalikod na lang si Aljon para makapagbihis sa mga kaibigan. Nakita niyang nakabihis na rin ng ganong damit si Mariel nang sulyapan niya ito. Maya-maya ay naglalabasan na ang mga taong mga wala ring saplot. Natataranta ang mga ito at hindi maalaman kung saan pupunta. Tulungan niyo ako! Sabi ni Mariel sa kanila. Saan? Saan ba? Halos magkasabay namang tanong ng mga kaibigan. Ililigtas natin sila. Sagot ni Mariel. Nag-usal siya ng mga orasyon at lahat ng mga taong lumalabas ay nawawalan ng malay. Na naman? Sigaw ni Ronel. Inutusan sila ni Mariel na dalhin ng mga tao at isakay sa malaking truck na nakaparada sa harapan ng coffee shop. Isang hampas lang ni Mariel sa salaming dingding ng coffee shop ay bigla na lang nabasag ito. Napanganga naman sina Aljon at Ronel sa nangyari. Bakit ganun lang sa kanya kadali yung basagin yun? Anong klaseng alien siya? Nagtatakang sabi ni Ronel. Tara na! Huwag ka nang tumunganga dyan! Utos ni Aljon. Nang maisakay na nila ang lahat ng tao, sumakay na rin sila sa truck. Habang bumabiyahe, ay doon nila naramdaman ang panginginig ng katawan dahil sa takot. Anay ang tanong nina Johnny at Lia pero hindi nila masagot. Dahil hindi nila alam kung paanong sasabihin ang lahat ng mga nangyari. Nang huminto ang truck, pinagtulong-tulungan uli nilang ibaba ang mga tao. Nasaan na tayo? Tanong ni Aljon nang makitang nasa tabi sila ng ilog. Inutusan uli sila ni Mariel na bihisan ng mga tao pagkatapos ay inihiga ng maayos. Nang matapos na, ay kanya-kanya silang hanap ng mauupuan. Ramdam na ramdam nila ang pagod. Ilang minuto rin silang natahimik sa kabinasag ni Johnny ang katahimikan. Baka naman pwedeng magkwento kayo dyan. Ano bang nangyari kasi? Inis nitong tili sa mga kaibigan. Relax lang. Gusto mo ng kape? Sabi naman ni Aljon. Sabay-sabay na sumigaw ang mga kaibigan niya. Halos isumpa ng mga ito ang kape. Napatawa na lang sila Aljon at Mariel. Siya nga pala. Kilala mo ba yung mga taong tumulong sa atin? Baling ni Aljon kay Mariel. Tumango naman ang babae at sinabing kasamahan niya ang mga ito. Nanlaki ang mga mata nila nang sabihin nitong mga mangkukulam sila. Sabay-sabay silang napamulagat at napasigaw. Nakahinga lang sila ng maluwag nang sinabi ni Mariel na mga good witch sila, na mga mabubuti silang mga mangkukulam. Nang maramdaman niyang may kakaiba sa coffee shop, minanmanan niya na ito. Saka lang niya tinawagan si Aljon nang makumpirma niyang mga aswang nga ang may-ari ng coffee shop. Sinabihan na rin niya ang mga kasamang mangkukulam para humingi ng tulong dahil alam niyang hindi niya kakayanin ang labanan sila. Ano na pala ang nangyari sa mga aswang na yun? Tanong naman ni Ronel. Halos manlambot siya nang sumenya si Mariel ng paggilit sa liig gamit ang kanyang daliri. Wah! Nakakatakot din pala kayo. Kaya pala weird ka eh. Pero mabait ka naman. Sabi mo nga diba, good witch ka? Tumayo na si Mariel at inaya na silang umuwi bago pa magising ang mga tao. Ano bang nangyari sa kanila? Tanong naman ni Johnny habang tinitingnan ang mga taong mahimbing na natutulog. Napanatag sila nang sabihin ni Mariel na magiging maayos din sila. Paggising ay magsisiuwian lang din sila. Magtataka nga lang kung bakit sila nakatulog sa lugar na yon. Isa-isa silang inihatid ni Mariel sa kanilang bahay. Nagbiro pa itong kapag iinom ng kape ay piliin na lang ang iinumin. Salamat pala.
sa lahat ng tulong, sabi ni Aljon. Huli siyang inihatid ng dalaga. Nginitian lang siya nito pagkatapos ay nagpaalam na. Inihatid pa niya ng tanaw ang kaibigan habang papalayo ang truck na sinasakyan nito. Sinabi ni Mariel sa kanya na susundin pa niya mga kasama nito sa coffee shop. Pagod na pagod si Aljon. Hindi na niya pinansin ang pagdakdak ng kanyang ina habang papasok siya sa kwarto. Mamaya na po tayo mag-usap, ma. Gusto ko munang matulog. Pagkapasok sa kwarto ay kaagad niyang isinara ang pinto at inilak pa. Ibinagsak niya ang sarili sa kama. Nakailang biling na siya pero hindi siya dalawin ng antok. Paulit-ulit na nakikita niya ang magandang hubog ng katawan ni Mariel nang makita niya itong walang saplot sa coffee shop. Ay, bakit ko ba yun iniisip? Kainis naman oh! Muli siyang kinatok ng ina sa pinto ng kanyang silid at binulyawan pa. Ay, bakit ka ba sumisigaw na bata ka? Lumabas ka nga riyan. Bakit gabing-gabi ka nang umuwi? Saan ka ba galing ha? Bakit ganyan na suot mo? Mag-usap nga tayo! Nagtalokbong na lang ng unan si Aljon para hindi marinig ang sigaw ng kanyang ina. Mamaya na lang, ma! Nag-iisip pa nga ako ng sasabihin eh. Di ko alam paano ako magsisinungaling. Mahina niyang sabi. Hinayaan na lang niya ang ina na mapagod sa kakatawag sa kanya hanggang sa makaramdam na rin siya ng antok. Wakas,